Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, bago pong araw ngayon pong buwan ng Hulyo, ngayon po ay unang araw po ng linggo. Kung kaya tayo po ay nagpapasalamat sa bago na ng pagkakataon makapaglingkod sa Diyos, makapagbigay lulhati sa Kanya, at kayo din po sa mga araw-araw na biyayang atin pong tinatanggap. Pero po bago tayo mag-alay ng misang ito, para po tayo maging karapat-dapat, buong kabaang loob, atin po munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hinihiling ko po ang lahat, atin pong iyo ko ang ating ulo at mataimtim tayong manalangin sa ating Diyos ng awa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo po sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya ay muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya, tulad ng panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Iahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't
iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ng isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito ay nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupain iyon. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, sa chapel pong ito, madalas meron pong relic na dumarating. Katunayan po, ilang relic na rin po ang nagpunta po dito. Yung pong kay Padre Pio, yung kay Saint Bernadette, minsan po kay Saint Anthony. Several years back po, kung yung maalaala, yun pong relic po ni Saint Therese of the Child Jesus. No? Yun po yung may mga escort na mga sundalo. Yun po ay dinala po dito at maraming tao ang pumunta. Ang tanong po, Father, bakit nga ba tayo mga Katoliko may mga relic na nalalaman? Ano ba yung mga relic na yan? Noon pong 4th century, matapos pong illegal na po maging legal na ang pagiging Kristiyano. Kasi hindi po ba, may mga time po na ang pagiging Kristiyano ay isang krimen. Kaya po pinag-uusig po sila, ipinapakain sa leyon, no? Ibinibikin po, sinusunog. Kasi nga po, illegal, masama ang maging Kristiyano noong mga unang panahon. Pero po, after po si Constantino ay maging emperador po ng Imperyo Romano, ginawa niya pong legal na maging Kristiyano. At dahil po doon, yung mga Kristiyano ay they were able to live openly. At isa po sa mga unang ginawa nila, yung mga Kristiyano pong pinapatay, no? At kung saan-saan nailibing, kaya nila pong kinuha at nilagyan ng maayos na manglibingan. At ilan po sa mga gamit nila ay kinuha. No? Siguro po yung bahagi ng damit, may mga kapraso po ng buto, kasi po alam nila, ang mga taong ito ay napakabanal. Sila po ay handang mag-alay ng kanilang buhay. And after po noon, maniwala kahit sa hindi,
marami po doon sa mga relic na ito, yung po mga kapiraso ng damit o ng buto na nakuha po nila, ay naghatid po ng mga himala, ng grasya. Kaya po that time, ang tawag nila yun pong devotion to the cults, no? Ito po yung cult of the relic. Devotion to the relics. Ang mga relic pong ito, ang mga bagay na ito ay, take note, hindi po sinasamba ng mga Katoliko. Rather, ang sabi nga po, sa pamamagitan nito, we are being reminded of holy people. Yung ating pananampalataya ay lalo pong tumitingkad. At ang sabi sa Ebanghelyo, noon pong gumawa ng himala si Jesus, sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananalig, ng iyong pananampalataya. Ano mang bagay po na magpatingkad, no? Mag-inspire sa iyo pong pananalig, maganda po ang mga bagay na iyan. Yan po ang dahilan why ang mga Katoliko naman, mayroon tayong krus, may mga puon po tayo. Not because yan po ay ating mga sinasamba. Ang mga gamit, ang mga bagay na iyan, we know they inspire our faith. Kasi minsan parang ang hirap namang mag-pray sa harap ng isang pader. No? Para kang may kausap na pader. Pero pag may mga puon na ganyan, parang you're being reminded yung imahe ng ating Panginoon. Hindi po yung mismong imahe na yan, kung hindi po yung pinapaala sa inyo. Sa ating ebanghelyo po, ngayon pong araw na ito, mayroon pong dalawang taong, una po ay pinagaling, yung pangalawa po ay binuhay. Yung bata ay mismong hinawakan ng Panginoon at nagbangon. Pero po, yung isa, kakaiba, ang hinawakan lang ay yung laylayan po ng damit ng Panginoon. Gumaling na siya. Ibig sabihin po, anumang bagay na malapit sa Panginoon, opo, dadaluyan na po yan ng himala, ng blessing. Anumang bagay na malapit sa Panginoon, yan po ay means of healing and blessing. Kung kaya nga po ang ating hangad, no? Yung mga bagay po nating, for example, meron tayong mamaya, paggabanin nyo, no? Sa truth shop, no? Ni Dayan, no? Yan po ay pinapabless. Hangad nyong mailapit sa Panginoon. Kasi po, yes, they can inspire our faith. Ang tanong lang po ay ito, hindi lang po ito sa mga religious articles. Ang lahat po ng gamit at bagay, galing po yan sa Diyos. Ang lahat naman po ay nilikha ng Diyos. Ang tanong lang po ay ito, malapit ba ang mga bagay na ito sa Diyos? Anumang bagay na malapit sa Diyos, dadaluin po yan ng himala. Father, how can we know na ang isang bagay ay malapit sa Diyos? Unang-una po ay ito. Ang isang bagay po ay malapit sa Diyos kung unang-una inyong ipinagpapasalamat at tinatanggap, galing yan sa Diyos. May ibang mga tao po, para bang hindi, sabi nga nila, Father, parang hindi ako maswerte sa trabaho ko. Para bang sa trabaho ko, parang ang bigat-bigat ng loob, para bang lagi ako may kaaway, para bang minsan ayaw ko nang bumangon kasi, magtatrabaho na naman ako. Ewan ko kung may mga ganun dito sa Veritas, ha? Sana wala naman munang ganun muna. No? Pero bakit ganoon? It happens when you wake up in the morning, ni hindi mo man lang nagpasalamat na yung trabaho mo, galing yan sa Diyos. Hindi dahil sa magaling ka at may konta ka lang, kaya may trabaho ka. Hindi po. Galing yan sa Diyos. Every time you are thankful for something at tanggap mong galing ito sa Diyos, ang bagay na yan, malapit sa Diyos. Sana sa mga taga-Veritas, sa inyo po mga sister, at sa atin po mga pilgrims po sa atin pong istasyon, anumang bagay na mayroon kayo, ilapit ninyo sa Diyos. Paano? Ipagpasalamat po ninyo ang bagay na mayroon kayo. At ang bagay na yang inlapit niyo sa Diyos, dadaluyan po yan ng himala. Yan po ay magiging daan para kayo po ay makatanggap ng pagpapala. Ilapit ninyo sa Diyos. Ikalawa pong paraan para yung isang bagay ay
malapit sa Diyos apart from you thanking God for them. Pangalawa po ay sana ang bagay na yan ay magamit ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan po, may mga bagay, may mga gamit na kung alam mong galing sa Diyos yan, yan po ay gagamitin mong paggawa ng mabuti. Kaya hindi po ba may mga tao, no? May mga magulang po sa inyo na para bang pag naiisip mo, yung isang bagay na pinaghirapan mo at gagamitin mo lang sa bisyo, para bang nakapanghinayang naman. Pero kung alam mo yung iyong perang pinaghirapan, alam mong galing yan sa Diyos, malamang sa hindi, gagamitin mo yan to support your family. Para bang ang luwag-luwag na iyong gamitin yung gamit na yan para itulong sa iyong kapwa kasi galing sa Diyos yan. You make it as a means to help our brothers and sisters. Yang bagay na yan, malapit sa Diyos yan kasi ginamit mo ayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, araw-araw po, maraming grasyang binibigay ang Diyos sa atin. Pero madalas, yung mga grasyang yan, parang hindi mo feel na grasya. May mga gamit, may mga bagay na parang feel mo, nako, walang kinalaman sa Diyos to. Kung kaya parang kulang ang himala, kulang mga magandang bagay, kulang po yung mga pagpapala. Ang dahilan, yung mga bagay na mayroon ka, malamang sa hindi, malayo sa Diyos. Nawa po, sa pamagitan po ng ating pong pagbasa ngayon pong araw na ito, isang babae po ay gumaling, nahawakan lamang po yung laylayan ng damit ni Jesus. Ito po ay lahat sa atin maaring mangyari. Ilapit ninyo ang lahat ng bagay na mayroon kayo sa Diyos. Una, ipagpasalamat nyo. Galing sa Diyos yan. Ikalawa, ang mga bagay na ito, inyo pong gamitin ayon po sa kalooban ng Diyos. At maniwala kayo, ang mga bagay na yan, dadaluyan ng pagpapala ng Diyos. At ang sabi nga nila, anong klaseng biyaya? Siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Tatayo ngayon tayong lahat at dala po ang ating mga panalangin, mga kahilingan, mga intensyon. Atin pong itaas ang mga bagay nito sa ating Panginoon. Hindi ninanais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay. Ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamagitan niya. Kung kaya buong kabaang loob ang ating dalangin, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, ating ngayong itaas sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at kahilingan at hindi pong aalahanin ang lahat ng taong ating pinangakuan ng ating dasal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo po kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagtaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinaghala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Doon po sa mga hindi makaluhod,
Alam po natin lahat na may mga senior na po tayo dito, no? Atin pong tanggapin ito na totoo po, maaaring tayo hindi makaluhod, gayunpaman ang atin pong kamay, atin nawang ilagay sa ating dibdib para po tanda ng paggalang sa presensya at pagdating ng Panginoon sa ating piling. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami natubos mong unay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat at tumayo sa harap niyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inyo rin pong lahanin, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Saglit pong katahimikan, ating ngayong lahanin ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama si Jesus, atin pong itaas sa Diyos, ilapit sa Kanya ang lahat ng mga biyayang mayroon tayo, ang ating pamilya, ang ating trabaho,
ang ating kalusugan, ang ating buhay. Tayo sama-samang tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala pong aming pananalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at wag nawa po ang aming napakarami, may bigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon. Sa pamamagitan niya, tayo nagkaroon ng lahat ng mayroon tayo ngayon. Siya ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang dalang hawak ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon Sumainyo rin. at nawa pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpala pong Lunes sa ating lahat.